Hello. Magandang hapon sa inyo lahat. Kamusta na kayo? Sige po, bago tayo mag-umpisa, palakpakan po muna natin ang ating Panginoong Diyos na buhay ngayong hapon na ito. Amen. So, ang topic natin ngayon, ngayong month is Great Commission. Alam niyo na po ba ito? Yes, sige, tapos na po tayo. So, pansin nyo ba na parang ang lakas? Parang end of the world na kapag nawawalan tayo ng wifi. Meron dyan iba, tahimik lang, kala mo, nagde-devotion, pero problemado kasi walang wifi. Meron pang mga ibang tao, minsan umaakit pa mismo sa bubong. Makasagap lang ng signal para may pang data. Talagang grabe yung pagpupursige para magkaroon lang ng wifi. Pero isipin nyo, kung ang tao is kayang humanap ng paraan para makakonect sa wifi, bakit maraming Kristiyano ang hindi makahanap ng paraan para mag-share ng gospel? So, here's the truth. Kung kaya magtiis ng tao ng ilang oras o araw ng walang wifi, hindi kaya magtiis ng kaluluwa na walang ebanghelyo. So, ayan ang pag-uusapan natin ngayon. The title of this message is, No Wi-Fi, No Excuses. So, sabi sa Matthew 28, katulad nga ng binasa ng MC natin kanina, 19-20, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, mga kapatid, ito yung tinatawag na Great Commission, hindi Great Suggestion. Na magkaiba yon. Ang Great Commission at Great Suggestion. Ito yung huling habilin ng ating Panginoon, yung hari na si Jesus Christ bago siya bumalik sa ating Ama. So, syempre, ang utos ng hari, parang isang hari pag umaalis, hindi dapat mabaliwala at hindi dapat baliwalain. No? Kaya point number 1 is the authority of the king. We obey because the king has all the authority. No? Sabi sa Matthew 28:18, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Ayan ang sinabi sa 28. Bago sinabi ni Jesus na go, sinabi niya muna at pinaintindi sa atin na all authority in heaven and earth is nasa Kanya. Di niya agad sinabi na go. Pinaliwanag muna at pinaintindi sa atin na siya ang mayroong pagmamay-ari or may authority ng langit at lupa. So, ibig sabihin, it means, hindi lang ito basta utos ng tao, or ng pastor, or ng bishop, kundi utos mismo ng hari, ng langit at lupa. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 9-10, Therefore God exalted him to the highest place, and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth. So sinulat ito ni Paul habang nasa kulungan siya. Dahil si Kristo ang nagpakumbaba hanggang kamatayan. Siya'y pinarangalan at ginawang Panginoon ng lahat. Tama? And sabi naman sa Colossians chapter 1 verse 16,
For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Si Paul, nagwawasto siya ng mga maling katuruan. Pinakita niya na si Kristo ang creator. Kumbaga, lahat ng bagay ay umiikot sa ating Panginoon. Kung siya ang pangalan sa ibabaw ng lahat ng pangalan at siya ang lumikha ng lahat ng bagay, even your time, your cellphone, yung trabaho mo, o kung anong pinagkakabisihan mo ngayon, career. May karapatan ba tayong magsabi kay Lord na, Lord, teka lang medyo busy pa ako sa shooting eh. Lord, teka lang, may exam kasi kami ngayon this week eh. Lord, kasi may pinapatapos sa akin yung boss ko eh. Baka pwedeng sa susunod na lang. Lord, may finals kami sa basketball. Championship na kasi yun eh. Laglagan. Baka pwedeng sa susunod na lang. May karapatan ba tayong magsabi sa Panginoon ng ganon? Siyempre wala. Kung naniniwala tayo na ang pangalan niya is above all names, your trabaho, your career, wala tayong karapatan magreklamo sa hari. Parang hari sa isang kaharian. Kapag nag-utos ang isang hari, so siyempre, yung mga citizen doon, kailangan mag-obey. Kailangan sundin yung utos ng hari. Tama? Kasi pag hindi mo sinunod yun, nagkakaroon ng problema. Di mo rin pwede sabihin na sa hari na, mahal na hari, baka pwedeng sa susunod na buwan na lang kasi may ibang plano kami. Hindi yan yung plano namin. May iba kaming plano. Kaya susunod na lang yung plano mo. Susunod na lang yung sinasabi mo. Kasi may iba kaming gagawin, may iba kaming pinaplano. So, syempre, hindi pwede. Ang utos ng hari ay batas. Parang may isang bata or isang youth na lumapit sa pastor. Sabi niya, Pastor, gusto ko po kasing mag-share ng gospel. Pero pastor, hindi ko kasi maramdaman. Sabi nung pastor, kung ganun, wala na ng digmaan. Wala na rin sundalo. Why? Kung lahat ng sundalo mag-aantay ng pagkakataon para parang ma-inspire sila bago lumaban sa isang bansa, wala nang lalaban. Just like us. If we wait ng pagkakataon para ma-inspire pa bago mag-share ng gospel, hindi mababahagi ang ebanghelyo. If we wait the opportunity, always, para i-share ang salita ng Panginoon, walang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Always remember, lahat ng sulok dito sa mundo is your battlefield. Battlefield mo, isa kang sundalo. Sundalo ka ng kaharian ng Diyos. Ikaw ang sundalo ng Panginoon para ibahagi, ikalat ang magandang balita. So, authority first, before activity. Hindi natin pwede sabihin sa Panginoon na busy tayo. We are just making an excuses. Baga, every time na we are making excuses, you have a lot of opportunity
May opportunity ka para i-share yung gospel ng ating Panginoon. Pero hindi mo ginawa. No? Kaya itong pag-uusapan natin sa point number 2, the task of the kingdom. Ano ba yung task ng kingdom? The mission is clear. Make disciples of all nations. Sa una, the authority of the king. Now, what is our task? What is our common task? Ano yung task nating lahat? To make disciples of all nations. Ito yung common task ng bawat isa. Mag-generate ng disciples. Mag-create ng new army. Ng kingdom ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew 28:19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. So, ang pinakautos sa talata, hindi lang go. Hindi lang basta go. Kundi, ano yung pinakautos sa talata? Make disciples. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para magparami ng attendees sa church or ng members sa church. Tinawag tayo ng Diyos, thank you. Walang naranasan to . Kundi magparami ng disciples. Hindi magparami ng attendees. Hindi magparami ng members. Kundi magparami ng disciples. Nang i-disciples mo. Mga tagasunod na tunay na lumalakad kay Kristo. So sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito yung last word ni Jesus Christ bago siya umakyat. Ang misyon ay imposible kung walang Holy Spirit. Bago umakyat si Jesus Christ at bumalik sa Ama, nag-iwan siya ng katuwang natin o makakasama natin, which is the Holy Spirit. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan. So sabi naman sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of the many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. So, ang discipleship ay chain reaction. So, ipapasa sa susunod at susunod pang uli. Kumbaga, ang discipleship or word of God is hindi lang pwede basta mapuputol sa'yo. Hindi pwedeng mag-stop mismo sa'yo. Hindi pwedeng huminto sa'yo. Hindi pwedeng tumigil ang salita ng Panginoon sa'yo. Parang isang relay race. Kailangan mo ipasa yung baton. Dahil kapag di mo pinasa yung baton, titigil ang laro. Mag-stop ang laro. So, kung mag-i-stop mismo sa iyo ang salita ng ating Panginoon, huwag naman sana. Huwag sana tumigil sa iyo ang salita ng ating Panginoon. Kailangan yung chain
is dire-diretso mismo. Hindi mapuputol sa'yo. Parang isang Wi-Fi. Ang router, siya yung nagbabato ng Wi-Fi or connection or internet sa mga cellphone natin. Tama? So kung itong router is nakapatay or naka-off, walang makaka-receive ng internet. So parang sa atin din, ikaw yung router ng Ebanghelyo. Kung di ka magsasalita, walang makakarinig ng salita ng Panginoon. You are the router of the Word of God. Kailangan mo manatiling naka-on. Para mapakinggan ng mga tao ang salita ng ating Panginoon. So, lahat ng Kristiyano ay witness. Hindi lahat pastor, pero lahat disciple maker. Lahat tayo is disciple maker. Ang tanong, kailan ka huling intentional na nag-share ng gospel? Kailan mo intentional na shinare yung Word of God? May pangalan ka na ba for this week na gusto mong maabot? Your classmate, your workmate, yung kapitbahay mo. Meron na ba? Meron ka na bang pangalan na ipagpipray mo? Walang makakarinig ng Ebanghelyo kung tatahimik lang tayo. Silence is disobedience. Point number 3, the assurance of the king. The king promises his presence with his people. Sabi sa Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sa huling bahagi ng utos, may pangako si Jesus. Anong pangako ng ating Panginoon? I am with you always to the end of the age. Hindi tayo iwan ng hari. Kasama natin ang Panginoon. Always and forever. Hindi ka niya papabayaan. Kumbaga, pag lumulusob ka, mag-isa, hindi ka mag-isa. Kasama mo lagi ang Diyos. Kapag nag-share ka ng salita ng ating Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang ating Panginoon. Pero mga kapatid, kumbaga, hindi rin natatapos basta-basta sa pag-share ng gospel, ang Great Commission. Hindi lang basta nag-share ka ng Word of God, sa kakilala mo, that's it. No. Para kang isang nagpapastol ng tupa. Hindi lang basta pag nakalabas na sila ng gate, hahayaan mo na sila kung saan pumunta. Gagabayan mo pa rin sila
hanggang sa lugar na saan sila kakain. Ganon din po ang discipleship. Hindi lang dahil nag-share tayo ng Word of God, sinabi natin sa kanila ang salita ng Panginoon or magandang balita, that's it. Hindi pa doon nagtatapos yun. Aalagaan mo pa siya, aalalayan mo pa siya, hanggang sa ipamuhay na rin niya kung paano mamuhay sa kingdom ng ating Panginoon. Sabi sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Kasi si Joshua, noong mga panahon na to, kinakabahan siya bilang bagong leader. Pero pinagtibay siya ng Panginoon. Pinagtibay siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya. Sabi naman sa John 14:16-17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. So sa Last Supper, pinangako ni Jesus ang Holy Spirit bilang kapalit ng kanyang pisikal na katawan. So, minsan, may nagtanong sa pastor, paano ba pastor kapag natatakot ako mag-share? Gusto ko po mag-share kaso po natatakot po ako. Sabi ng pastor, ka matakot. Dahil kasama mo lagi ang Panginoon. Kaya nag-iisa. Hindi ka mag-isang lumalaban. Hindi ka mag-isang naglalakad. Dahil kasama mo lagi ang Panginoon. So bakit ka matatakot? Kung isipin mo mismo sa sarili mo na mag-isa ka lang, yes. Of course, matatakot ka. E paano pag hindi naniwala sa akin to? E paano baka patayin pa ako nito? Paano pagtripan pa ako nito? Yes, matatakot ka dahil tao tayo. Pero pag alam mo mismo sa sarili mo na kasama mo ang Panginoon sa lahat ng lakad mo, hindi ka matatakot. Never ka matatakot. Because you know God is with you. Tama mo ang Diyos. So bakit ka matatakot? No? Kung kasama mo ang Diyos, ano pang kinakatakot mo? Wala kang excuse para hindi sumunod. Wala kang dahilan para hindi sumunod sa hari. Kung ang dahilan mo na lang or excuse mo is dahil natatakot ka, this is a solution. God is with you. So, huwag tayong matakot na magbahagi ng salita ng Panginoon. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahihiya. Nahihiya ka kasi baka kantsawang ka. Lahanin nyo. Sinagip tayo ng ating Panginoon. Sinave tayo ng ating Panginoon. You are considered dead already. Dahil sa grace ng ating Panginoon, siya na lang ang sumalo lahat ng kamatayan nating lahat. Na dapat tayo ang mamatay doon.
Dahil sa kasalanan natin. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, siya na lang ang gumawa. Kaya ang hinihiling sa atin ng hari, is to share the gospel to all nations. Bahagi ang magandang balita. Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang kailan natin ititikom yung bibig natin? We are always saying, we don't have time. Wala kami makitang pagkakataon, pero sa Netflix, you have a lot of time. Baka hindi Great Commission yung nababasa mo or naiintindihan mo, baka Great Subscription. We have a lot of time in Netflix. Minsan tinatapos pa natin yung isang buong season ng magdamag. Walang pahinga. Pero sa Word of God, sabihin natin, we don't have time. Nilagay ka ng Panginoon to be a leader. You need to use that. Eskwelahan, sino dito yung mga naging president sa school? Or naging leader sa school nila? Or sa company naman, sino yung piniling leader pag nagti-team building? God already gave you opportunity para mabigyan siya ng parangal. God gave you that opportunity para hindi maipagyabang mo mismo ang sarili mo dahil magaling ka. God gave you that opportunity para gamitin mo ang network mo or net worth mo para sa salita ng Panginoon. Kung palagi natin iisipin na hindi naman ako pastor para mag-share ng salita ng Panginoon. Sabi ko sa inyo kanina, hindi kailangan maging pastor para magbahagi ng salita ng Panginoon. We are all disciple maker. Kailan mo gagawin intentional ang paggawa ng disciples? Or paggawa ng share na salita ng Panginoon? You will wait a perfect timing? Aantayin ba natin yung pagkakataon? Antayin ba natin, Lord, pag komportable na lang ako, di pa kasi ako komportable ngayon eh. Doon na lang pag comfortable na ako. Saka na lang ako mag-share ng Word of God. Kasi, Lord, as of now, ang dami kong projects, ang dami kong gagawin. Hindi ako komportable ngayon, Lord. Wag na lang muna. No, so, when? Kailan natin gagawin intentional ang pag-share ng gospel? Hindi optional. Kung may pagkakataon lang, so, mga kapatid, nakikita natin, the authority of the king, kaya tayo susunod. The task of the kingdom, gawing alagad ang lahat ng bansa. The assurance of the king. Hindi ka nag-iisa. Kung malinaw ang utos, malinaw din ang gawain. At malinaw ang presensya ng Diyos.
wala na talagang wala ka na talagang dahilan. So, hindi sinabi ni Jesus Christ na, go if you have Wi-Fi. Hindi rin sinabi ng ating Panginoon na, go if you feel ready. Hindi rin sinabi na, go if you are comfortable. Ang sabi niya mismo sa atin, go and make disciples. Hindi go and make excuses. Napakaliwanag ng utos sa atin ng ating Panginoon. Go and make disciples. Kung nagagawa natin minsan, maghanap ng way, or if you have time, para maghanap ng signal, para makapag-Facebook tayo or TikTok, sana mahanap din natin yung paraan para i-connecta ang tao kay Kristo. Sana maintindihan rin natin, balang araw, na i-connecta yung mga walang Diyos sa ating Diyos. Actually, pwede naman lahat gawin eh. Sa kapitbahay mo. Ipakita mo sa kapitbahay mo kung paano magmahal ang Diyos. Ipakita mong meron kang Diyos. Sa mga classmate natin, kailan mong gagawing intentional na ipag-pray siya? Sabay makipagkwentuhan tungkol sa Diyos. Hindi mo kailangan mahiya. Hindi mo kailangan matakot. Kasi kung matatakot ka, titigil sa iyo salita ng Panginoon. Kailangan patuloy na dumadaloy ang salita ng ating Panginoon. Ang magandang balita. Huwag mong hayaan tumigil sa iyo ang Ebanghelyo. Kung ayaw mo mag-share sa likod, meron pa sa harap. Meron pa sa gilid. Meron pa sa taas. At meron rin sa baba. Kung ayaw mo yung nasa likod. There's a lot of way. Huwag lang mag-stop sa'yo. Do intentionally. Don't wait the perfect timing to share the gospel. Huwag mong antayin may lumapit pa sa'yo, saka mo lang gagawin. No Wi-Fi, no excuses. No comfort, no excuses. No perfect timing, no excuses. Kung ang hari ang nag-utos, ang mga anak ng kaharian ng Diyos kailangan sumunod. Kailan mo susundin ang hari? Hanggang kailan ka magmamatigas? Para ibahagi ang salita ng Panginoon.
don't make an excuse to not to share the Word of God. God using you an instrument to save other people. Your loved ones, your friends, your partners. Huwag nating hayaan silang hindi makilala ang Panginoon. Especially our loved ones. Sana kahit sa isang bubong, lahat nakakakilala sa ating Panginoon. Umpisahan natin sa tahanan natin, sa mga anak natin, sa mga kapatid natin, sa magulang natin. Umpisahan natin doon. Huwag nating hayaang tumigil sa atin ang salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sana paglabas natin dito, meron na tayong naisip na tao na ipagpe-pray natin. Nasabihan natin ang salita ng ating Panginoon. Sana paglabas nito, dito sa pinto o sa ating bahay-sambahan, we do intentionally to share the gospel of God. Wag lang tayo basta makinig. Let's do the application. Wag natin baliwalain ang utos ng hari. Kung isa kang citizen ng Kingdom of God, you need to obey the King. Parang isang sundalo. Lalo ngayon, meron tayong mga pulis dito for criminology. Pag hindi nila pwedeng baliwalain ang utos ng commander nila. Hindi nila pwedeng tanungin yung commander nila na, Chief, sure ka ba? Dahil nakasalalay sa kanila mismo ang safety ng buong hukbo. So kung inutusan tayo ng ating Panginoon, huwag natin baliwalain. Huwag natin questionin. Na sure ka ba, God, ako to? Baka hindi ako to. Ikaw na ikaw yan. That's our common mission. Common mission ng lahat ng tao dito sa mundo. To share the gospel. God. Tayo pong lahat ay yumuko. At manalangin sa ating Panginoon.
Panginoon, maraming salamat sa inyong dakilang utos at sa inyong pangakong presensya. Bigyan mo kami, Lord, ng tapang na mag-disciple, O Lord, at maabot ang mga tao, O Lord. Bigyan mo kami, Lord, ng strength, O Lord. Alisin mo, Lord, ang takot, O Lord, sa aming mga puso. Ang hiya, O Lord. Huwag mo kami, Lord, payagan maging kampante, O Lord. Empower us by your Holy Spirit. Guide us, O Lord. Touch our heart, O Lord. Alisin mo lahat, Lord, ng pumipigil sa amin, O Lord. Because, Lord, today, we surrender to you. Because, Lord, today, we are going to obey you. Alisin mo, Lord, kung meron man nilagay, Lord, ang kaaway, Lord, sa aming mga bibig, O Lord, para hindi makapagsalita, O Lord, ng iyong salita, O Lord. Blessin mo lahat ito, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Once again, O Lord, empowered us by your Holy Spirit. In Jesus' name, we pray. Amen and amen.